sa napakagandang paksa natin pag-uusapan ngayong oras na ito. At nais ko po ipakilala ang mga sumusunod. Ang kumakatawan po sa DILG, Undersecretary for Urban Poor, Informal Settlers, Families, and Other Special Concerns, Department of Interior and Local Government. Walang iba kundi si Yusek Francisco Bimbo Fernandez. Magandang gabi po. Magandang gabi, sir. Nasa kaliwa po ni Yusek Fernandez ay ang kumakatawan naman sa DSWD, Program Manager for Interim Shelter Fund, Department of Social Welfare and Development, si Mr. Martin Perfecto. Magandang gabi. At nasa kaliwa po ni Program Manager Perfecto, ang kumakatawan naman ho, isa sa mga kumakatawan sa iba-ibang grupo sa grupo ng tinatawag na informal settlers. National President po siya for the group ng tinatawag na organisadong mamamayan. Ang grupo ng mga organisadong mamamayan or AGOM. Walang iba kundi si Mr. Glenn Tukgade. Magandang gabi po at magandang gabi po sa mga nanonood sa inyo. Well, isa hong paalala, ito po ay live program at lahat po ng sumusubaybay sa television program na ito ay malaya at in-encourage namin kayong tumawag, magtanong, magbigay ng comments at nais po namin mayroong public participation dito sa public affairs program na ito ng Diyos at Bayan. Ito po ay live every Wednesday night, 8 to 9 at ganun din po pag Sabado at Linggo, ito po ay recorded program sa GMA 7 at GMA 11 News or Television Channel 11. Well, siguro, unang matanong natin, yung kanina, meron ng tanong na ginawa yung director natin dito Dekada na raw itong problema tungkol sa informal settlers, otherwise known as squatter nakalagay dito. Pero buti, gumanda naman ang pangalan niya, no? Informal settlers. At bakit nga ba hanggang ngayon ay pinag-uusapan pa rin to? Siguro dahil sa lumalala itong problema. Sa inyong pananaw, siguro matanong ko na lang muna itong order ng pagpapakilala ko sa inyo mula sa DILG. Yes, sa inyong pananaw sa Departamento ng Interior and Local Government, dahil kayo isa sa mga pangunahing departamento ng pamahalaan ngayon, na siyang nag-execute ng programa tungkol sa informal settlers. Sa inyong pag-aaral, pagsasaliksik, ano ba talaga ang ugat o ilang ugat? Bakit ang problema ito, dekada na nakararaan na parang lalong lumalala ang problema ng mga informal settlers? Well, because people come to the cities for livelihood. The long-range solution talaga is if we can spread it, di ba? Mga development, there are jobs all over. People will not come here, and in fact, they will go back. So whether we like it or not, the cities keep on growing. So the informal settlers will also keep on growing. And we might as well take that and do something about it as some other countries have already done, Chile and many countries. So we have to take action. Yusek Fernandez, ito bang major trust ngayon sa informal settlers ng DILG? Ito ba pagpapatuloy sa ginawa ng nakaraang mga rehimen o bagong programa ninyo? We're trying to do better sa previous regime. The President, si Pinoy, is very serious that before his term is over, all the 100,000 people who live in danger areas will acquire safe, decent, affordable houses accessible to livelihood. I think the key is accessible to livelihood. If we relocate them to areas far from livelihood, it will not work. So we're trying to do that. Sa implementation ng programang ito ni President Pinoy, ano-anong departamento involved dito maliban sa DILG, nakalagay dito DSWD, bilang program manager Mr. Perfecto. Ano-ano ho ang mga departamento sa ating pamahalaan na composite ho ba ito? Na Interagency po itong tinatawag po naming ISF NTWG o di kaya yung Informal Settlers Families na National Technical Working Group. Sa pamunuan po ng DILG at co-chair po ang DSWD. Pero marami pang ibang mga ahensya na involved dito kasi nga isang proyekto ito, isang proseso ito, no. Nandiyan po halimbawa ang MMDA, ang DPWH, ang DNR,
ang NHA bilang isang service provider para doon sa permanent housing. Meron din yung NAPSI po, yung National Anti-Poverty Commission, no? Among other po na ibang pamaahensa. No? Kaya bilang sagot, tugod din po doon sa tanong nyo kanina na sa ngayon po, ang approach po ngayon ay mas buo, no? Dahil mas maraming ahensya ay kabilang po dito sa proyektong ito. At kabilang na doon po ang DSWD. So, ang pinaka-head dito sa interagency na parang composite army ng government in resolving the multi-problems ng informal settlers. Ang pinaka-head dito ay ang DILG. Apa. Tanong ko lang ang directly kinatawan mismo ng si Caglen ay kumakatawan sa mga informal Yes, settlers. Brother Eddie. Itong grupo ninyo, anong Ang grupo ng organisadong mamayan is a national organization. But nung nagkaroon po ng usapin para sa ISF, nakipag-engage po kami, pinag-aralan namin yung programa at nagpo-proyekto na po kami ng housing co-op para sa aming mga membro, lalo na sa danger zone. So, paano niyo tinanggap itong programang ito ng pamahalaan tungkol sa relocation ng lahat ng mga informal settlers na nakatira ba? Ang priority yata yung mga nakatira sa mga On top of borderlands o sa mga waterways. Ano ang inyong pananaw dito? Actually, nagsimula yung pagbubuo o pagtitilad ng programa nung panahon po ni Secretary Robredo. Nabuo yung pag-uusap para gawin yung tinatawag na People's Plan o optional housing to na ang tao ang nag-decide kung saan siya gustong pumunta. Siya ang nagdisenyo kung anong itsura ng kanya magiging tahanan. Yun ang sinulong namin. At through DILG at sa other agencies, kami po nakipag-coordinate at nakikipag-ayusan. Ang sinasabi nga namin, hindi na, para sa amin po, no, hindi na suggestible ang mag-offsite relocation ka. Kung taga-Quiapo ka, hindi suggestible. Ang sasanapin mo yung, o either kung may in-city na pwedeng kunin lupa, or mag-near city ka. So, sa gana po ng Agom, kami po ay merong near city relocation. Ito si Valenzuela. So, 15 pesos po magmula SM Valenzuela, nasa Manila na kami. So, hindi kami nalalayo sa aming hanapbuhay. So, sabi ni, by the way, bakit may mga organisasyon ng informal settlers na kumukontrol dito, napakita sa television news? Kung kami po ang sasagot doon, simple lang po. Huwag mo munang i-criticize ang isang programa. I-engage ka muna at pag-aralan mo kung tama o mali. Puro criticism, walang mapupuntahan. At the end of the day, ano ang magiging kalagayan ng mga tao? Diba? Hindi natin sila nilalagay sa maganda. Bagkos, nilalagay natin sila sa isang pamamaraan na lumaban, pero pagdating sa dulo, wala. Ang sinasabi namin sa hanay namin, kami sa grupo namin, kilala kami ng other groups na talagang kumakalsada rin kami, Brother Eddie. Pero ang punto namin, kung may pagkakataon na may respeto dun sa karapatan ng mamamayan na magkaroon ng tahanan, bakit hindi mo i-grab yung opportunity? Ayon sa aking na-monitor ng mga balita, no? Kaya yung iba'y kumukontra rito, Yusek Fernandez at Manager Perfecto. Ang dahilan, parang tinatapon lang yung mga informal settlers sa mga relocation site. Pero kulang sa tubig, kulang sa kuryente yung karamihan, at higit sa lahat, kulang doon sa livelihood projects. Kaya ano mangyayari doon sa binibigay na pittance para sa kanila, yung allowance, ano? Anong masasabi niyo rito? Pero bago niyo sagutin, bigyan mo na sa atin ng pagkakataon ng ilang mahalagang paalala. Magbabalik po agad ang No Holds Barred program ng Diyos at Bayan. Huwag po kayong aalis. Nandiyan sila, bahagi ng ating buhay. Kahit mag-ibata, kahit magbingi-bingihan, kasama ka, isa ka, may pakialam ka. Agenda, agenda, agenda.
Nasaan ka? Nakikita at naririnig. Apektado ka. Kahit magkipata, kahit magkibit balikan. Nararamdaman. Agenda. Kahit di pag-usapan, nararamdaman. Sa bawat kibot galaw natin, nakakaapekto sa atin. Pag-usapan natin, harapin natin sa agenda. Kasama ka, kaisa ka, may pakialam ka. Kahit saan ka lumingon, may isyung nakakaapekto sa iyo. Kaya dapat pag-usapan. Dahil lahat ng issue, kasama ka, kaisa ka, may pakialam ka. Lapit lang po sa Panginoong Hesus, makatatagpo kayo ng kagaanan sa Kanya. Sino man ang nasa mabigat na kalagayan, iabot niyo po ang inyong kamay. Kung kami man ay napapagal at nabibigat ang lubha, lumapit kami sa inyo, kami bibigyan nyo ng kapahingahan. This week on Tales. Di na rin magtatagal, mapapagod din ako, oo ako. Buti na lang at bukas ang iyong pinto. Paikot-ikot. You've seen the baddest times of your life. Not in a position to change what has transpired. Tiyak na mabubusog kayo sa mga isi-share na Filipino recipes ng ating mga kaibigang chef. Sina Chef Rhea at JJ Sisip. Sarap, sulit, at Pinoy na Pinoy sa Sarap Pinoy. Nagbabalik po ang No Holds Barred program ng Diyos at Bayan sa paksang pabahay para sa informal settlers. At bago po tayo dumako sa ating hanging question, ay ating pong welcome ang naging biktima ng traffic dito sa Manila, ang ating co-host, Miss Kata Inocencio. Oh, thank you very much. Thank you for having me on this show. Oo. Yan ang kagandahan ng live programming, Bawal ma-traffic, bawal ma-late. Welcome ho sa mga kakatune in lang sa ating programa, and especially to those who are watching us on live stream abroad. Welcome to Diyos at Bayan. Yung ating hanging question kanina, namamonitor natin sa mga balita na bagamat ang grupo nila katulad ng ating kapanayam, si Ka-Glenn, ay all out ang pag-welcome sa magandang programa ng ating pamahalaan para sa informal settlers. Pero marami rin ako naman monitor na iba-ibang grupo na kumukontra. Dahil di umano, parang tinatapon lang sila sa relocation sites na karamihan ay kulang sa tubig, kung wala man tubig, kulang sa kuryente, at higit sa lahat, walang livelihood projects. That's right. Ano po ang inyong response dito, Yusek Fernandez? Yes. Well, we would like to assure them that we have learned from the past. And what we're doing now, and in fact, that's why it is slowing down the process, is we're doing 3 things. Number 1, we consult the people. And then we show them. I mean, like most of us, when we buy a house, we go around, nag-tripping tayo. So we bring them around to the potential sites. I mean, and then you like to be relocated here in Muson, take a look. May water ba? May electricity, di ba? Mga ganon. So that's step number 1, we consult them. Second, we have given stress to in-city or near city. So NHA, National Housing Authority, they have at least 7 projects now ongoing sa in-city. Smoky Mountain and a few other areas.
And then the third is what Glenn is talking about. Our first priority now is supporting people's planning. In other words, they are the ones who plan the relocation site and taking into consideration their circumstance. So they do it, and then government comes in and supports this process. There are, as of the moment, mga 11 projects like that all over the NCR area. Anong specific role ng DILG? Well, DILG was assigned by the President to coordinate this interagency effort. Kasi marami, like NHA and Social Housing Finance Corporation and LGUs like Quezon City, they do the housing. DSWD, they do the temporary housing. DPWH and MMDA, they do the infrastructure. So it's an interagency effort to get it. Gusto ko lang siguro balikan si Glenn natin. Ano talaga sa inyong pag-aaral? Yung ugat, napakatagal na nito yung ugat ng pagdami ng informal settlers. Ano yung mababaw na ugat? Ano yung malalim na ugat? Well, first, ang una mong titingnan dito, dumami ba ang tao? Dumami Pero ang pera mo lumiliit. At habang lumiliit ang pera mo, ang mga probinsya hindi naman nakakapag-generate ng napakaraming salapian So ang choice ng mga nasa probinsya, pumunta sa Kamaynilaan kung nasaan talagang may trabaho na pwede silang makuha. So anong nangyayari? Kung wala silang makuha ang bahay, tayo sila ng bahay sa ganon, nag-i-encroach sila ng mga other properties. Noong 1960s, hindi pa gaanong marami ang nakatira sa waterways. But when 1970s, 80s, doon nagsimula ang paglaki. Ang problema, habang lumalaki, hindi natin pinigilan. Kaya lalong dumami. Diba? Lahat na ng waterways natin sa buong NCR, may taong nakatira. At ang dahilan dito, una, hindi naman talaga natin kasi nabigyan ng pansin yung problema. Bakit sila nandito? Ano yung maaaring itulong sa kanila? Ang amin, sagana na amin, kung tatanggalin mo sila, di, ilagyan natin ng isang tahanan na hindi nalalayo sa kanilang kabuhayan. Example po, kung ako'y pedicab driver sa Divisorio, kumikita ako 500 sa araw, yung 500 ba, kung ako'y nasa ibang lugar, kikitain ko yun? No. Ang isa pang problema, we're not criticizing mga pabahay ng NHA. Let's put that in perspective. Hindi kami nangingritik ng bahay. Ang kinikritik namin doon, yung distance from work niya. Diba, kung 110 pesos to Bukawi, kami lilipat sa Malita 15 pesos, ang laki ng diferensya. So, yung may ipon, hindi na maiipon niya kung malapit siya. So, masasabi mong isang major na ugat, yung pagdami ng tao na sinasabi mo, pagdami ng populasyon, na walang corresponding economic growth and development. Yes. Pero ngayon, sa programa ba ngayon ng ating administrasyon, ng ating gobyerno, ay medyo nabibigyan ba ng significant solution? Ang sagot po namin sa kahirapan ay housing cooperative. Sample po, kung ang isang tao ay bibili sa akin ng sardinas, sa aming kooperatiba, membro namin na nakatira dun sa gusali na magbabayad ng 900 pesos. Example po, ito ay may 20% siya dito. Sa 20% niya na naiipon niya kada isang buwan. Example, yung isang tao ay gumagastos ng 500 a day. That's 15,000 in a month. Ang 10% nun is 1,500. Eh di bayad na siya sa bahay, may sobra pang 700. Yun ang power ng kooperatiba na makakatulong dun sa tao, na pagaanin. At the same time, makaipon ng tao para mapaunlad niya ang kanyang pamilya. Pero Glenn, sa ganyang sitwasyon, hindi pa rin natutugunan yung issue ng kakulangan ng job opportunities. Okay, magkakaroon sila ng pabahay, saan natin itatayo yung bahay? Ano? Doon ba sa lugar na makakabayad sila ng sarili ng bahay, meron ba silang job opportunity? Kasi ang banggit mo kanina, lahat nagtutroop nga sa Metro Manila dahil wala sa probinsya. Are we saying na may failure ang ating local governments sa probinsya para mabigyan naman ng oportunidad ang ating mga mamamayan? Sa amin po, ma'am, kasi sa Agong po, ang sagana namin, ang relocation site namin is napapaligiran ng lahat ng uri ng factory. So, ang job opportunity is nandoon. Nandoon, okay. Ang mga nagsasidecar sa Divisoria, hindi naman rin mahirapan sapagkat may din sila mag-sidecar sa area. Malapit kasi yung Malinta. Oo. At kung gusto nila mamasyal, lakad lang sila ng konti, nasa tapat na nila SM Valenzuela. Okay. Gusto ko lang matanong ang ating kinatawa ng dalawang departamento, DSWD at saka DILG.
Meron bang sensible program ang ating gobyerno ngayon na yung mga probinsya ay magkaroon naman ng economic opportunity sa mga tao para hindi na mabawasan yung tukso na dumaksa dito sa mga syudad, ang mga informal settlers? Well, the thrust of the administration for this year is massive job generation and poverty reduction. And that includes the development of the countryside. There's a value to urbanization, consolidation and everything, but there is also a value to spread this development to other areas. Agriculture now is getting a very large percentage compared to before, and that is one of the things that we are doing. And then we need to work out sa development. Well, there is growth now. We have to make this growth inclusive in the cities and in the countryside, and that is the thrust of the administration. Actually, Brother Eddie, gusto kong dugtungan yung sinabi ni Yusek Fernandez, no? Dahil dun sa kanyang pahayag sa University of the Philippines, nabanggit ng ating presidente, at palagay ko maririnig natin yun sa Lunes, sa kanyang State of the Nation address, no? Na talagang pagbibigyan ng pagkakataon at emphasis ang fishing industry. Fishing also, maging yes. ang coconut industry. Mukhang magbubuhos daw, Brother Eddie, ng infrastruktura for farm to market, roads and other developments to make sure na yung industriyang yun ay lalago. So, abangan natin yung announcement ng ating And we also have matupad. bottom-up budgeting now. In last year, 600 municipalities. This year, 1,200. Next year, 1,800, where funds are given to LGUs, no? Most of which are in the countryside, to try to reduce poverty, generate employment and economic progress. Gusto ko matanong lang si Mr. Perfecto tungkol dito sa kayong manager nitong program manager. Apo. Para dito sa interim. Apo. Interim shelter fund. Siguro magpapaliwanag po muna tungkol sa interim shelter fund bago sagutin yung tanong po ninyo kanina kay Yusek, no. Una po yung interim shelter fund kasi nabanggit po kanina doon sa video, no, na yung tungkol dito sa 18,000. Bahagi po ng aming trabaho sa DSWD dito po sa aming National Technical Working Group ay ibababa doon sa mga mamamayan kung ano ba talagang 18,000 na ito, no, bago ibigay sa kanila, no. At tulad ng nabanggit po kanina, maaring dalawang forma po yan yung 18,000. Maaring halimbawa, kung isa po akong pamilya na informal settler, kung ililipat na po ako kaagad-agad, no, sa araw po ng paglilipat, doon sa nakalipat na po siya, ibibigay po, ipapamahagi po sa kanila 18,000, no? Na gagamitin namin yung contact technology, yung biometric system, kung tawagin po, kasama po ng MMDA. Ngayon, yung sinasabi nyo, yung buwanan naman po, maaari kasing gamitin po yung 18,000 na to sa pansamantala, no? Na tirahan. Halimbawa po, yung permanent housing unit po ay hindi po handa, no? At kailangan umupa muna. Sa tulong po ng LGU, ang DSWD ay magtatakda po kung saan maaari silang umupa. So, halimbawa sabihin na po natin, ang isang buwan, 2,500 pa yung upa, at 2 buwan nakakailangan na maghintay bago makalipat pa doon sa permanent housing, 5,000 po yun, no? So, saksi po yung ISF po doon sa pagbibigay ng unang buwan at yung ikalawang buwan bilang advance doon sa landlord. Pagdating po sa araw ng paglilipat, yung balanse po noon, bale 18,000 minus 5,000, yung 13,000 po ay ipamamahagi pa rin sa ISF, no? Pero bilang sagot po doon sa tanong niyo po kanina, sa probinsya po, maging sa probinsya dito sa Metro Manila, sa Kamaynilaan, meron po yung programa po ng DSWD, yung Pantawid Program, yung tinatawag na 4Ps, no? Na talagang target po niyan ay yung talagang yung mga talagang below the poverty line, no? So meron din po kaming kumbaga pamantayan kung paano natin malalaman kung sino-sino po yung talagang kakailanganin, yung may mga serbisyo po sa bawat antas po ng ng poverty line. Sino mga qualified recipients niya? Opo, meron pong ina-administer po na tinatawag mo namin household assessment form. In fact, dito po sa aming programa, itong sa paglilipat po ng mga ISFs, i-administer po namin yon. Tapos yung mga kasalukuyan na sa Pantawid program po namin, malalaman po namin kapag nailipat nila sila doon sa bagong lugar na patuloy pa rin yung benepisyo matatanggap po nila. Sa ganitong programa, ilang bilyon ang allocated budget dito? For this bottom-up budgeting, well, for this 6 billion,
next year for 2014, that's 20 billion. Then for 2015, probably double that. Because it will increase. Doon sa Bulacan, maging sa bayan namin sa Bukawi, konting ulan lang, baha na. Nakakita namin yung mga kasapaan doon, yung mga waterways, napuspos na ng mga informal settlers. Kaya konting ulan lang, baha. Yes. Yan bang sa programa na yan, hindi lang pang Metro Manila, kasama ba dyan ang ilang mga probinsya? Well, this 50 billion fund that we have is only for NCR, and there are 60,000 people sa ISF or informal settler families occupying on top or within the 3-meter easement. Sa Metro Manila lang ba ito? NCR, yes. Paano yung mga karatig bayan halimbawa? We will get there. We will get there. If we're just stressing, di ba? We will solve the problem because this is the closest to Manila Bay. And then ganon. Ultimong waterways napuno over the water din. Actually, tinitingnan po lang natin yung over the water Yung Tripadigalina namin is under the bridge. Tapos yung bahay mismo nasa sa tripa na. Oo nga. So, then, ang pinakamaganda doon, hindi maganda doon, yung mismong gas pipe ng Ayala, doon pa sila nagluluto sa ilalim doon. Oh, wow. Ay, nakakatakot. Pero may balik ko lang ng kaunti doon sa unang kanina na pag-usapan na sinagot ni Jose. Agree ako doon talaga na dapat palakasin ng ekonomiya. Kasi yun yung programa noon ni Marcos, kaya lumakas yun Dapat siguro palakasin natin uli yung mga natural, katulad ng handicrafts na panahon ni Marcos talagang ubod ng lakas na nagdala talaga ng pera sa Pilipinas na nagpaulad sa kanya. Maraming produktong pwede natin gawin sa mga probinsya pwedeng gawin. Palakasin mo yun uli. Kasi nawala yun That is the problem. Kaya bumaba ang nasa probinsya dito sa NCR. Dahil kasi ang ekonomiya ng NCR, buhay. Kaya nagiging feeding ground to Dito sila nag-feed talaga. Nangyari yung mga industries na matay. Ang naging puro service-oriented na lamang lahat. And these service-oriented projects or opportunities ay medyo limitado din. Yung skills na kinakailangan para matugunan yung ganung requirement. And remember po, ma'am, Maritime Metal Corporation noon, which is closed na ngayon. Sa Davao yun. Brother Eddie, pagbigyan lang natin yung ating mga viewers dahil nagsisitawag na sila, Participate dito sa ating programa dahil live po tayo ngayon. Pwede kayo tumawag at magbigay ng inyong mga katanungan o komento sa mga numerong naka-flash sa inyong TV screen ngayon. Mula kay Tom Perello, para kasing temporary programs and solutions lang ang ginagawa ng gobyerno natin, kaya lagi na lang nagiging problema ang informal settlers. Si Raylan Agrava naman ng Novaliche, sabi niya, meron din po sanang mga livelihood projects para sa mga ire-relocate para po di po nila dahilan ang kakulangan sa hanap buhay sa kanilang paglilipatan. From Felix Pascualang Taguig, ang tanong niya, hindi ba't ang pagpapabaya sa ating agrikultura ang isa sa mga ugat kung bakit napipilitang lumipat o magsiksika ng mga tao sa Metro Manila? Can anybody respond to this comment? Well, we're trying to make this a permanent solution. So there will be permanent relocation. The 18,000 is on top of the permanent relocation. And the plan includes, as soon as we clear the area, DPWH will immediately come in to develop. And we hope also that the Pasig River Rehabilitation Commission will also develop the easement areas to make it, like Estero de Paco. So that, and then the police we are also forming special assigned policemen to police the area so people will not come back. And the President has warned the barangay officials that they are criminally liable if they will tolerate informal settler families to come into the area. So the relocation site is permanent, and we clear it, and we hope that it will be cleared forever. And we have. Ang NEDA ba ay included dito sa inyong interagency? Not directly, but other departments, so agricultural development and encouraging industries
That's really part, but not this river clearing, but on the overall. Kasi at a glance, maganda naman yung immediate response ng ating pamahalaan sa mga problema ng informal settlers. However, yung pinakaugat kasi, makikita natin, halimbawa, yung economic growth, maganda ang GDP, maganda yung index sa Philippine Stock Exchange, ano? Pero hindi inclusive ang economic growth. Exclusive pa for the few. Ano yung mga steps? Major yun. Kaya merong major steps para maging inclusive. Yes. Halimbawa, yung sinasabi ng ilang mga ekonomistang progresibo, yung progressive taxation. Seryoso ba ang ating pamahalaan sa progressive taxation? Ibig sabihin, yung mga mayayaman at malakas ang kita, dapat mas mataas ang binabayad nilang tax, buwis sa pamahalaan. Pero merong special study kasi na pag kinuwenta mo yung total budget, the bulk of the taxation nanggagaling sa mga may hirap. Dahil mula na ipanganak ang sanggol, nagbabayad na ng tax indirectly sa sales tax, sa lahat ng bagay hanggang sa mamatay. Kaya yung progressive taxation isang question mark pa rin. Ano? Pangalawa, yung genuine agrarian reform. Kung milyon-milyong tao, wala ni isang pason lupa at kukunti lang ang percentage na libo-libo hektarya ang lupa, no? And of course, yung antitrust law, yung proliferation pa rin ng monopoly and oligopoly sa ating economic system. Pag hindi, tsaka may nagsabi pa, tsaka yung pagwala yung tinatawag na genuine, honest, and fair election process. Parang illusion lang yung pangarap nating magkaroon ng genuine economic growth na inclusive sa lamasang Pilipino. Ewan ko lang, kayong mga nasa pamahalaan, kung meron na kayong alam tungkol dun sa ganong klaseng mga programa. Kasi sabi ng iba, parang palliatives lang kung minsan on the surface. Politically right for the immediate consumption of politicians, pero wala yung talagang substantial solutions. We really need those substantial solutions. Well, I know that in terms of progressive taxation, where government is trying, BIR and Customs is trying to collect these taxes. Maybe that needs further improvement. Well, we have sin taxes that was controversial. We have gotten that. But I fully agree with you that we move forward that, and then real agrarian reform and agricultural development, those things. And as I said, it's a priority now, the industrial development and all. Well, we need to do that. And I fully agree that we're doing is, in a sense, short range, but permanent. I mean, but we do need structural change to make it, and the only way to solve the problem of poverty is to make growth inclusive, and we assure you that the present administration is conscious of that, and we will try better along this line. Sa bagay, yung passage ng sin tax, talagang nakita ng ating gobyerno, yung political will, no? Political will. I hope yung freedom of information may pasa na. Para naman sa ganun, itong mga controversial na mga tinatawag na pork barrel scams, yung emergence ng mga professional forgers, ano? That's right. Na pinipake kung minsan ng signature para lang ma-divert yung pork barrel. Dapat dito talagang massive investigation. Dapat. Okay. Father Eddie, bigindaan natin dahil dumadami ang ating mga callers, no? From May Cruz ng Quezon City, totoo ba na may allowance pa buwan-buwan ang mga informal settlers bukod sa pabahay? Parang mas mabuti pang maging informal settler kaysa maging pangkaraniwang manggagawa. Pakisagot po muna. Yung naibahagi ko po kanina tungkol doon sa 18,000 na tinatawag na interim shelter fund, no? At yung paliwanag talaga po doon, ang karunungan po sa likod ng kilos po na ito ay para lamang tulungan ang mga pamilyang lumilipat. No? Yan po yung talaga yung saysay po ng 18,000 na yan. So, hindi po totoo halimbawa na buwanan, no? Nabanggit ko pa yung buwanan kanina sa konteksto po ng upa, no? Pero halimbawa yung, kunya nga, tulad ng sinabi ko po kanina, yung lilipat na kaagad po ay
buong ibibigay po sa kanila 18,000. Pero how do you identify kung sino talaga yung legit na na entitled? Ayun. Sa tulong nga po, kabilang po ng National Technical Working Group, no, may mga hakbang talaga po, may proseso pong sinusundan yan. Yung tinatawag pa namin halimbawa social preparation, na interagency rin po yan. No? Sa tulong din po ng LGU, halimbawa, tumutulong din, sumasabay din po DSWD at DILG at NHA, halimbawa, doon sa pagtatakda ng, kasi ang pinag-usapan po natin sa ngayon po, para sa taong ito, ay yung 3 metro, yung tinatawag na 3-meter easement. No? So over the water and the 3-meter easement from sa 8 dangerous waterways. No? At maliban po doon, isa-isa pong pupuntahan ang bawat household. No? At tingnan, at dahil nga, minsan ang nangyayari po sa loob ng isang household, ilang pamilya po yun. So pati yung tinatakda, no? At ini-interview rin, no? Kung sino po talaga yung nararapat na mailikas nga doon at yun, tumanggap na po ng kanong klaseng incentive po na yung 18,000. Ipalagay ko yung tanong kanina, ang kinakatakot ng maraming mga sensible citizenry, yung parasitism, nagiging parasites yung mga ibang sektor ng ating lipunan na umaasa lang sa tulong ng gobyerno. Katulad sa Amerika, yung welfare state na tinatawag sa Europe, sa Canada, sa Amerika, ang taas tuloy ng binabayad na buwis ng mga matitinong mamamayan to subsidize the welfare state. Ang ginagawa ng iba, anak ng anak, hindi nagtatrabaho, mag-a-apply, bawat anak mayroong pensyon. Merong allowance, ano? Yes, Kaya sumobra naman ang abuso ng iba. Kaya dapat merong safety nets naman. Dapat. Kasi sabi nga ni John F. Kennedy noon, ask not what your government can do for you, but ask what you can do for your country. Mahirap naman kung magmumultiply, magkakaroon tayo ng production of parasites, ano? Kaya ano sa tingin mo, Glenn, itong ganitong problema? Actually, yun nga, sa People's Proposal, hindi tayo nagkakalayo ng idea doon. Kasi ang People's Proposal, self-generation yun eh. Nagpapalakas siya. Para nagtutulungan ang buong komunidad para mapangat niya yung sarili niya. So sabihin natin, nasa isang komunidad sila, may mga hanap buhay na silang available, pagsa-sidecar, everything. Ang trabaho ng kooperatiba, bawasan yung dusa na pagbabayad. Bawasan yun para makapag-ipon ng mga tao. And dun nga sa sinasabi mo, talagang hindi rin ako sang-ayon, kahit ako, hindi ako sang-ayon, nang nakanganga lang ang isang tao, tumaasa na may babagsak naman sana sa bibig niya. Dapat pinaghihirapan at nagtatrabaho. At saka sa ganung paraan, magkakaroon ng honor and dignity ang buhay ng mamamayan. Yun nga po, kaya doon sa bagong komunidad na sinasabi namin, itatayo namin, there are rules. May amortization, halimbawa, pabahay. Yung amortization, talagang dapat may disiplina na talagang magbayad. At tutulungan naman namin sila along the way para hindi rin naman sila mahirapan. Tsaka napakaganda na, 200 pesos lang a month, no? Sa unang taon nga, moratorium nga po. Moratorium? Sa unang taon. Sa ikalawang taon, magsisimula po yung amortization. Sa amin po, mas kakaiba sa People's Plan. Kung bumibili ka na ng produkto sa amin, nababawasan mo pambayaran ng bahay mo. Correct. At to the end na mawala ang bayarin mo. Ganun po ang aming talagang ini-struggle. Kasi kailangan turuan ng tao na maintindihan niya na hindi siya dapat lang umasa sa gobyerno. Dapat asahan din niya ang kanyang sarili. Correct. Dapat maging self-reliant, ano? Apo. At hindi nagkakaroon ng poverty mentality. Correct. Ang ating mga tao, or entitlement mentality na, oy, responsibilidad mo ako, pakainin mo ako, pabahayan mo ako. Napakaraming tanong ang ating mga kababayan, pero babasahin natin ito sa pagpapatuloy ng ating programa. Makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Huwag po kayong aalis. Magbabalik ang Diyos at Bayan. Ito ang mga dapat niyong abangan sa I Love Pinas! I Love Pinas! Watch I Love Pinas! Saturdays 5:30 p.m. sa Light TV
533, kaibigan mo. Ang Biblia po ang susi ng isang masaya, mapayapa at matagumpay na buhay. Ang Biblia ay tinaguri ang love letter ng ating Panginoon. Nadinig ko po na sa silong ng langit ang inyong pangalan lamang ang tanging kaparaanan upang ako ay maligtas. Light up for Jesus! Sapagkat ang salita ng Diyos ay may kapangyarihang siyang maghuhugis ng kinabukasan ng isang bansa. Hindi lang tayo dapat sa tinapay nabubuhay, kundi araw-araw nabubuhay din po tayo sa salita ng ating Panginoon. Sa time ng pangangailangan mo, nandun lagi ang Diyos, hindi ka magkukulang. Kasi sabi nga ng Bible, blessed is the nation whose God is the Lord. Ayoko na ng ganitong buhay. Hindi ko kayang magpatawad. Talaga kapag binago ni Lord. Gusto ko nang magbago. Ginawa ko naman lahat Hirap na ako sa sakit na ito. Magiging faithful na ako. Ang sarap maglingkod kay Lord. Lahat daw ng bawal masarap gawin. Nais ko na makawala sa ganitong sitwasyon. Ayoko na! Nagbabasa na ako ng Bible. Gusto ko na mamatay! Sino bang dapat lapitan ko? The JLBUP Worship Team. We invite you to watch Solemn Sessions Monday to Saturday, 9:30 p.m. here on Live TV 33. Kaibigan mo! Minsan pa ako'y gamitin mo. Nagbabalik ang Diyos at bayan sa ating paksang pabahay para sa informal settlers. Napakaraming tumawag at ito ang kanilang mga komento. Text message from June, panahon pa ni Imelda Marcos, may balik probinsya na pero tinuligsa ng mga anti-Marcos. Politics po ang problema dyan. From Mean Fabian ng Bulacan, yung iba rin kasing tinatawag na professional squatters, ginagawa lang nilang hanap buhay ang pag-squat sa iba't ibang lugar para magkaroon ng bahay at lupa. From Paul Esteban ng Taguig, agree po ako kay Brother Eddie na pagyamanin ang grassroots, bigyan ng maraming oportunidad sa mga provincial level. Against po ako sa automatic na pagbibigay ng pabahay sa mga informal settlers sapagkat in fairness po sa mga taxpayer na pahirapan ma-approve para magkabahay. O nga naman. From Mars Revelo, hindi ito yung sa comics, Revelo ng Marikina, yung relocation sites na ibinibigay nila prone sa mga baha at landslide. Hindi pa rin safe. From Kate Martin ng Quezon City, sobrang tagal ng isyong yan. Yung iba hindi na umaasa, parang nasa least priority yan ni President Noy. Richard Cruz ng Makati, marami naman po palang ginagawang hakbang ang mga ahensya ng ating gobyerno. Matigas lang ba talaga ang ulo ng mga informal settlers? At ito po may tanong si Angela Morales ng Tondo, ano po ba ang target ninyong year para matapos ang mga relocation ng informal settlers? Kaya po ba nating sagutin yan? Siguro bago sagutin to ni Yusek Fernandez at saka ni Manager. Manager Perfecto ng DSWD. Meron ditong, as part ng research ng programa na ito,
yung daw, isa sa mga dahilan ng paglala ng problema ng informal settlers, yung Republic Act number 7279 or the Urban Development Housing Act of 1992 or mas kilala as Lina Law. Ano ho ba itong, medyo nabasa ko na ito sa ilang mga columns, ano ho ba itong Lina Law na naging controversial kung minsan? At sinasabing itong dahilan kung bakit isa sa mga nagpalalaraw ng informal settlers problem. Well, the Lina Law or the Urban Development and Housing Act was the first law, and it received world recognition. We recognize the right of the informal settler. I mean that they are human beings, that they're entitled as children of God, that they're entitled to certain Bakit rights. Bakit sila Neil Cruz? Inatake itong Lina? Yes, Anong pinaka-major well, the accusation that it is encouraging squatting. But the point of the law is really to give them the opportunity to have as a basic right to shelter. So that is what and so the problem is not the law but the non-implementation of the law, and we are trying to do that. And related the question of when the target for this year is 20,000. The initial target for next year is 28,000, but we will try to move forward because the desire of the President is really 100,000 people. And we hope that this will gain momentum and so on. 100,000 by the end of the term of the President. Yes. So in 2016. Yes, okay. I mean that is his desire. So 100,000, so how many more will be? There are 600,000 informal settler families in Manila. But we hope that this will gain momentum. This new style, because as we said, the old way of providing relocation did not work, so we're putting this new thing, and we hope, well, may delay nga, but we hope that we will gain momentum and so on. Now, there was a question about what about the middle class? Yes. Fortunately, I just had a meeting with some of the housing people, and we realized, okay, housing for the high end is there. I mean, condominium, it's growing every day. In sobrang mahal po. Sobra na nga, but sobrang mahal, and sobrang dami. Sobrang dami. Now, we're working on the informal settlers. We need to look at the middle class. I mean, they're also neglected. They want to pay, yes, and there are no units available. In fact, the other day, 2 days ago, we had a meeting with the subdivision homeowner, SHEDA, and we're talking about that. I mean, we need to take care of the informal settlers, but we also need to take care of the middle class to come out with a program that is also affordable to them, because this is very important, because housing generates employment. That is the thrust of the present administration, generate employment, and housing for the middle class is certainly a way of doing it. Okay, parang konektado itong komento. Okay, Brother Eddie. Speaking of middle class, walang bansa sa kasaysayan na naging progressive, naging great, without strengthening the middle class. That's very important. Kaya dapat siguro, hindi makalimutan yan ng mga statecrafters ng ating bansa. Dapat dumami ang middle class na galing sa baba at maubos na yung nasa baba. No? We're really trying to do that. Parang related yung komento ni Raul Santos from Bulacan. Yung iba may bahay na magaganda pa. Paano naman kaming umuupa? Ibinibenta lang ng iba ang ibinibigay na pabahay, parang unfair naman, sinasadya lang daw ng iba. From Janet Malyari ng Marikina, sa amin sa Marikina, sa pamumuno ni Bayani Fernando, tahasang pinapaalis ang mga vendors dahil sa political will na ayos namin ito. Pwede bang ipatupad ito sa lahat? Na-witness natin to sa Manila. Pag first day ni former President Mayor Erap sa Maynila, yun agad ang kanyang winalis at nilinis. May political will ho kaya ang lahat ng ating mga opisyal para tiyaking malinis, maayos ang kanilang mga syudad at munisipalidad. From Eileen Cruz ng Angeles City for DILG, tiwala po kaming matutugunan ninyo ang problemang ito. Sana lang po maramdaman namin agad. Well, siguro masagot ko lang yung tungkol doon sa sinasabi yung mga professional squatter, In the old style kasi ng pagre-relocate ng mga tao, nilalagay nila sa ubod ng layo. Example, Kalawan.
Kalawan, Laguna. Dadalin mo yung tao, taga Makati, sa Kalawan, Laguna, na ang trabaho niya sa Makati. So, yung distansya at yung halaga na gagastusin niya, wala na siyang kikita, wala na siyang may Unless may teteko. trabaho dun sa Kalawan. Ang problema nga po, wala eh. Kung nakikita niyo doon sa Kalawan, ang dami-daming taga Makati doon, pero ang lahat ng mga tao doon, nasa Makati uli. Kasi yun nga sinasabi niya, at to correct also, 107,899,000 families yung to be relocated. Eksakto ako doon. Ilan talaga ang total informal settlers sa statistics sa ating bansa? Kung sasarahunan natin, nasa 200,000 po. NCR alone. NCR? Well, Hindi, sa kung NCR, the official statistics is 600,000. The NCR. 600,000. NCR. NCR Ay alone. 107. Pero pa yung Cebu. Pero pa yung iba-ibang mga cities. Davao, and other cities. Ang problema po kasi noon, pag nirelocate nila yung mga tao, they were not given a chance kung saan talaga sila gustong mamili, kung saan sila dadalhin. That's why kami sa Kilos Maralita at Agom, tinutulak talaga namin ang tinatawag na People's Plan para mabuo o mabigyan ng pagkakataon yung mga tao na huwag malayo sa kanilang mga kabuhayan. Para hindi na yung babalik. Paano ka babalik na nandun ka na? Diba? Eksakto punto yun eh. Hindi ka nalalayo sa kabuhayan mo. Yun kasi ang problema talaga pagdating sa mga relocation sites. And ulitin ko po, hindi ko po kinikritik ang mga off-site relocation houses. What I'm criticizing is yung distansya at yung kabuhayan ng mga tao pagdating sa relocation site. In addition to that, ang tingin ko, hindi dapat ma-overlook yung pangangailangan ng economic revolution sa bawat probinsya. Seriously. Not through rhetorics, not just by rhetorics. Correct. Ito, Brother Eddie, sabi ni, connected sa mga sinasabi nyo ngayon, from Tondo, Manila, si Brian Parol, liban sa pagpapatayo ng bahay, maari ba silang tulungan o maaari ba nilang tulungan ang mga informal settlers na mabigyan ng magandang trabaho malapit sa relocation site? Kasi yan ang problema nila, kaya ayaw nilang lumipat. Si Chad Carpenteros ng Rizal, ano po ba talaga ang mga concrete at long-term solutions ng government sa mga informal settlers? Si Richard Carpenteros ng Antipolo City, ang sabi naman niya, kapag na-relocate na sa tamang lugar ang informal settlers, may livelihood projects bang ang government para sa kanila? Dapat sila ilipat at bigyan ng hanap buhay o negosyo para umangat ang buhay nila. And Andres Ong ng Novaliches, sana maging open ang pamahalaan sa mga private organizations na gustong tumulong o may paano ka lang makakatulong dito. We're open to that. We are very open, yes. And in fact, we are inviting them, please come, and we would really like to work together. Merong part ng research na merong isa sa solusyon ni President Pinoy, itong tinatawag na developing new towns or new communities, integrated viable economies. Anong score kaya nito? Sino kayang agency ang nabigyan ng mandate to execute and implement yung creation ng new communities? Halimbawa, yung relocation sa relocation sites. Meron bang master plan ang ating pamahalaan na kumpleto ang community? In fact, Brother Eddie, narinig ko lang yung balita na may mga suggestion pa na ilipat na rin ang capital ng Pilipinas away from Manila para, malipat naman yung pagdagsa ng mga tao from Manila. Yeah, in other countries they have done that, Pakistan and a few others. But unfortunately, I'm not familiar with those things. I would guess that it's probably NEDA who are thinking about these things, diba? Mga new cities and so on. But just going back to livelihood, National Housing Authority has a program, and they're going to enhance that program of livelihood in relocation area. But we've also realized lessons of the past, that it is better to put the relocation sites closer to the livelihood rather than putting relocation sites away from livelihood and expect us to generate livelihood. It's more difficult. But we are also going to do that, but more as supplementary rather than the main line. The thing is, the houses close to the livelihood. Yun nga po yung sinasabi ko, madugtungan ko yung sinasabi niya. Kasi, ang problema nga talaga kasi yung kabuhayan eh.
Ang kabuhayan talaga. Pansinin po natin, 107,899,000 families. And sinasabi ng NHA that 3,000 families ang tinatanggal nila yearly or monthly, depende sa projects nila kung gaano karaming sites. Ang tanong, bakit yung 1,899 parang tila hindi nababawasan? Kasi nga yung kabuhayan nandito at wala doon. Sino man papayag na mapunta kahit sa ibang planeta kung merong livelihood. Correct. Totoo. Kaya hindi problema yung talagang ang bottom line, yung kabuhayan. At yung pasubo ang sa dami pamilya. namang ekonomista sa ating bansa, lalo na sa ating pamahalaan. Ano? Siguro ang kailangan ng political will. Kami nga po, sa amin, saganan sa amin, lahat nandun na eh. Puro factory, yung paligid ng buong lode. Mahigit, wala pang less than mga siguro 3 kanto ang layo. Palengke. Pag kumanan ka, elementary. Pag kumaliwa ka, high school. Pag kumanan ka uli, makikita mo, prep school para sa mga bata. Lahat yun dapat nandun sa isang komunidad na kung saan mo sila dadalhin. At yung kanila masasakyan papunta sa kanila mga trabaho, nasa malapit lang din. Para hindi rin sila walang madidisplace sa ganung sistema. And according to you, yung tinasabi niyo po na community, kami na yon. Kami na yung community yung ginagawa ng ating gobyerno. And gusto nga namin na bilang nasa Kilos Mararita, lahat ng nag-people's proposal, ma-implement ito para maipakita din natin na talagang may programang ganito na isinusulong din ng gobyerno kasama ang mga people's organization. Natutuwa naman ako na itong AGOM movement ninyo, Glenn, ay very, very sensible at hindi extremist, ano? Very sensible, fair, and just. Palagay ko, ito ay isa sa mga enlightening factors to be considered ng mga iba-ibang organisasyon sa hanay ng mga informal settlers. May kasabihan po kasi kami sa FI bigang mga Pilipinismo Linaw na po, ang unang karakter na dapat mong pagsilbihan ay ang kapwa mo Pilipino. At ano man ang kalagayan niyan, dapat marunong ka umadjust o pumantay doon para maabot nyo pareho ang tagumpay na inyong isinusulong. Malinaw po kami doon. Bago natin marinig yung closing words nila, Kata, in fairness to former Senator Joey Lina, yung author ng Lina Law, ang pagkakaalam ko, ang major thrust nun ay maging humane ang treatment sa mga informal settlers. Yun po naman ang essence na. Kaya I believe we should not forget that. Kasi may mga ilang criticisms doon. Kasi may mga abusado naman talagang informal settlers. Ano? Hindi nawawala yun. Alam mo ba, may utang sa kanila yung mga private landowners. Ano? Parang may utang sa kanila yung gobyerno. Kaya nga, dapat talaga maging reasonable tayong lahat. Ibalik natin yung genuine patriotism. At yan ay mangyayari lang kung merong genuine love for God and love for country. Pakain nga natin ang final words. Huling pananalita po. Sige, Glenn, kami po closing naman words. sa aming sabahan ay malinaw po na patuloy kami makikipagkoordina sa DILG at sa other agency para ipagpatuloy po at mailunsad ang lahat ng mga may people's proposal. At sana po, nandito po ang ating Yusek, tulungan nyo pa rin kami na maisulong ito. Maraming salamat po sa inyo. Thank you very much, Glenn. Kay Mr. Martin Perfecto ng DSWD. Ang patuloy po yung pakipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya sa gobyerno, kapwa po ng mga komunidad tulad ng kay Glenn, no? Para maisulong nga natin itong mga pagbabago at kasama sa pagbabago na ito yung paglilipat mula sa mga mapanganib na lugar ng mga waterways ang mga ISFs. Okay, thank you very much po. And Yusek Fernandez. Well, together with the SWD, Kay Martin, well, we welcome everybody and we're very happy and enlightened by what AGOM is doing, and we certainly will continue to support them as much as we can, and we invite other groups, people's organization, the other civic organizations, CSOs. We welcome. I mean, this is a very important thing to make our country more humane, more loving, and so on. And well, I thank the program for giving us the opportunity to... Thank you very much po. And we want to thank also our viewers who participated, yung mga tumawag, nagbigay ng komento. Napaka-observant po ninyo at mga matatalino ang inyong mga obserbasyon at mga komento. Siguro, sana ho'y nasagot ng ating panel ang inyong mga katanungan. And let's continue to actually think of
our countrymen, yung ating mga kababayan na naghihirap at siguro mag-isip-isip at patuloy tayong mag-isip ng mga magagandang pamamaraan at paratingin natin sa mga kinauukulan ng ating mga magagandang suwestyon. Pero para sa akin, ang gusto ko talaga talagang ma-eliminate na yung poverty level at maging sana middle, hindi lang middle, kundi first class ang lahat ng mga Pilipino. Brother Eddie? Sabi po ni Mahatma Gandhi, poverty is the worst form of violence. Sabi naman ni Nelson Mandela, poverty is man-made and therefore the solution is in the hands of men. Pero meron ng higher dimension, sinasabi naman ng Diyos na poverty is a curse dahil sa kasalanan ng tao. Kaya ang sabi ho nung isang talata sa Bible, Psalm 33 verse 12, incidentally, 3 years ago or more than 2 years ago, nailagay ito sa bagong peso denominations. Yung Psalm 33 verse 12. Sa English po ay, Blessed is the nation whose God is the Lord. Nakalagay po'y Tagalog, mapalad ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon. Kung ang American dollar ay merong in God we trust, dito po sa ating kapanahunan ngayon ay meron pong mapalad ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon. Ibig sabihin, ina-acknowledge natin yung preamble sa Philippine Constitution that we, the sovereign Filipino people, imploring the aid of the Almighty God. Kasi kung ito ikasabuhay natin, mawawala yung greed. Alam niya, yung corporate greed, I think more than a year ago, pumutok ko yung massive protest against corporate greed sa Europe, sa Amerika. At worldwide na rin, maging sa ating bansa, kung malalabanan ho natin yung corporate greed, yung covetousness, sabi ng Bible, which is idolatry, and therefore, God's wrath is coming. Kaya ho, sa programa ng Diyos at Bayan, pakinggan natin ang karunungang binibigay ng Diyos sa mga kinaukulan nating authorities sa ating pamahalaan at saka sa mga tinatawag na NGOs, sa mga kilusang sahanay ng mga mamamayan. Pero at the same time, huwag natin kakalimutan yung Diyos. Sapagkat sabi ng Diyos, apart from me, you can do nothing. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa Diyos at Bayan. Ito po si Brother Eddie Villanueva nagsasabing God bless you all and God bless the Philippines. Ako naman po ang inyong lingkod, Katay Inocencio, nagsasabing sa lahat ng bagay dapat talaga uunahin natin ang Diyos at nang bumangon ang ating bayan. God bless you more. All about